Magandang araw sa inyong lahat. Tunghayan ang ating kwentong nakakatakot ngayong araw na ito tungkol sa utang ng kaluluwa at sabay-sabay tayong humanda sa pagpasok ng takip silim. Magsisimula ang ating kwento sa dalawang magkaibigang nangangalang Jessa at Casey. Simula pagkabata ay sila na ang palaging magkasama at magkakampi. Kung ituring nila ang isa't isa ay halos para na silang tunay na magkapatid. Malagi silang nagdadamayan sa mga nangyayari sa kanya-kanyang buhay, mapakalungkutan man o kasiyahan. Mula elementary hanggang high school ay magkasama pa rin sila. Dahil sa parehas na likas silang matalino ay madalas silang naghahabulan ng grades. Kung hindi magiging valedictorian si Jessa ay si Casey naman na magiging valedictorian. Pero kahit na gano'n ay hindi pa rin nawala ang pagtutulungan nilang dalawa. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Kulang na lang pagdugtungin silang dalawa para hindi na talaga sila mapaghiwalay. Alam nila ang sekreto ng bawat isa. Mula sa mga crushes nila, mga pangarap nila sa buhay, mga chismis sa klase, at kahit pa sa ibang section. Wala silang ibang bagay na hindi nila napagkakasunduan. Dahil kung ano ang gusto ni Jessa ay siya rin gusto ni Casey. Pareha sila ng pananaw sa buhay kaya siguro sila pinagtagpo. At lumipas ang maraming taon, napalitan ng kalungkutan ng masayang pagsasamahan ng dalawa nung nakagraduate na sila ng high school. At doon nga ay lumipat na ng tirahan sila Casey sa Maynila. At naiwang mag-isa sa Cavite si Jessa dahil gusto ng mga magulang niya na wag siyang malayo sa mga ito. Kaya kahit anong pilit ni Jessa noon sa mga magulang niya na sa Maynila na rin siya mag-aral para makasama niya doon si Casey ay hindi ito pumayag. Ganun na lamang ang lubos na pagkalungkot ni Jessa sa desisyong iyon ng mga magulang niya. At dumating na nga ang araw ng pag-alis nila Casey. Grabe ang lungkot na nabumutawi sa mga mata ng magkaibigan ngunit kailangang gawin. Napalipat kasi ng trabaho ang tatay ni Casey sa Maynila kaya wala rin namang magawa ang dalaga kundi umalis sa piling ni Jessa. At nang pasakay na ng sasakyan si Casey ay bigla siyang tumakbo pabalik kay Jessa at niyakap ito ng ubod ng higpit. Humagulgol ito ng sobra habang nakayakap sa kaibigan. Jessa, mag-iingat ka ha. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Kung may umapis sa'yo, sabihan mo ko at susugurin ko siya kahit nasa Maynila pa ako. Sambit ni Casey habang naiyak pa rin. Huwag kang mag-alala basta tandaan mo mahal na mahal din kita. Biglang dumilim ang kalangitan at tila ay bubuhos ang isang malakas na ulan. Nagmadali na ang magkaibigan na magpaalaman at maya-maya pa ay umulan na. Tara na Casey, umuulan na, sigaw ng inay ni Casey. Opo inay, sandali na lang po ito, tugon naman ni Casey sa nanay niya. At habang papalayo si Jessa sa kaibigan ay sumigaw ito ng, Casey, lagi mong tatandaan na sa tuwing uulan, isipin mo na iyak ko yan ha, kasi namimiss kita. Kapag mauna ako makagraduate sa'yo, a-attend ako ng graduation mo, pangako yan. Oo, lagi ko yan tatandaan, tugon naman ni Casey kay Jessa. Paalam Jessa, sigaw ng nanay ni Casey. Opo tita, mag-iingat po kayo palagi. Inumaga na nang dating sa nilipatan nilang bahay sila Casey at ang mga magulang niya. At habang nag-aayos sila ng mga gamit ay naisipang i-message ni Casey si Jessa. Jess, kumusta ka? Miss na agad kita. Eto, nasa kwarto, namimiss rin kita, reply naman ni Jessa. Huwag kang mag-alala kapag bumisita kami ng Cavite ay dadalawin kita dyan Jessa, okay? Sabi naman ni Casey sa kaibigan. Oo, sige, natutuwang reply naman ni Jessa kay Casey. Jess, asikaso lang muna kami, pasensya ka na ha. Reply nito. Sige lang, ano ka ba? Wala namang problema doon, tugon ni Jessa. Nagkausap ang magkaibigan at inabot na sila ng gabi dahil napagod ito sa mga pinagbubuhat niyang gamit at bukas naman ay pupunta si Casey at magpapa-enroll sa kolehiyo na papasukan niya.
Araw-araw nag-uusap ang magkaibigan tungkol sa buhay nila sa kolehiyo. Mga bago nilang namimit na mga tao, mga bago nilang naging kaibigan, mga bagong professor sa college at kung sino-sino ang mga mababait at terror. Lahat pinag-uusapan nila. Hindi sila halos maubusan ng topic. Oras at antok na lang yata ang pumipigil sa pag-uusap nilang dalawa. Lumipas ang maraming taon at dumating ang huling taon nila parehas sa college. Malapit na at gagraduate na sila. Naging busy ang bawat isa dahil sa mga ginagawang projects, lalo na ang thesis, kaya nawalan ng panahon ng magkaibigan sa isa't isa bunga ng mga gawain nilang parehas sa eskwelahan. Hapon noon at nasa school pa si Casey. May tinatapos siyang gawain ng mga kasama niya na ipapasa nila kinabukasan. Naisipan niya munang umihi para dire-diretso na ang gawa nila. Halos kakaunti na lang ang mga estudyante sa campus dahil nga sa uwian na. Pagpasok niya ng CR ay tumingin muna siya sa salamin at nakita niya ang sariling haggard na haggard at talagang mukhang pagod na pagod. Mukha ng bangkay sa sobrang puyat at pagod gawa ng kabi-kabilang project sa school. Dumiretso na siya sa cubicle nang biglang marinig niyang bumuhos ang ulan ng sobrang lakas. Patay, na pa naman akong payong nadala. Tapos sa kabilang building pa yung pupuntahan ko, putal ni Casey sa isip niya. Matapos niyang umihi at paghilamos ng kaunti ay may biglang malamig na hangin siyang naramdaman. Ngunit hindi niya na iyon pinansin dahil naulan nga naman. Baka bunga lang ng ulan at nang paglingon niya sa cubicle ay may natanaw siyang isang babaeng nakaputi na animoy uniforme ng nurse student. At basang-basa ito at may mga bahid ng putik. Miss, okay ka lang? Tanong ni Casey sa babae at habang papalapit siya ng papalapit rito ay siya namang pagbigat ng kanyang pakiramdam. Hoy, Casey! Biglang sigaw ng kung sino. Ay lintik ka, nakanambakang baog. Wah! Sigaw ni Casey. Bilisan mong umihi, magsisimula na tayo. Si Athena lang pala, yung kasama niya sa grupo yung sumigaw sa kanya. Lintik ka Athena, ang gulat ko sa'yo, buisit na to. At nang lingunin ni Casey ang babae ay nawala na ito. Sinilip niya ang dalawang cubicle ngunit wala naman tao. Bigla siyang kinilabutan at naalala ang kwento-kwento sa campus na meron nga doon na nagpapakita doon na estudyante sa nursing course. Nagpakamatay daw yon dahil bumagsak sa klase. Kinilabutan si Casey at dali-daling lumapit kay Athena. Ano pang tinitingnan mo dyan? Para kang baliw, tinitingnan mo lahat ng cubicle. Sambit ni Athena sa kanya. Bilisan mo, nagdala na ako ng payong kasi alam kong wala kang dalang payong, bis. Kaya sinuduna kitang bruha ka. Sambit ni Athena. Salamat Madam Chair. Pabirong tugon naman ni Casey sa kaibigan at sabay sila nagtawanan at umalis na sa CR. Di na niya kinuwento pa ang nangyari sa CR kasi baka mamaya matakot pa sila. Kaya mas inatupag na lang ni Casey ang gagawin nila kasi baka mawalan pa sila ng grades. Mas lalong nakakatakot yun lalo pat graduating na sila. Ilang buwan ang lumipas at natapos na nila ang lahat pati ang thesis nila. At ilang araw na lang noon ay graduation na. Hindi na sila totally nakakapag-usapan ng kaibigan niyang si Jessa. Ngunit naiintindihan naman niya iyon dahil alam niyang sobrang busy din ito sa school niya. Miss niya na ito ngunit ganun talagang buhay, tiis-tiis para sa mga pangarap. Yun na lang ang naisip ni Casey. Graduation day na noon ni Casey. Excited siya. Excited din ang lahat dahil sa wakas, sa lahat ng paghihirap niya ay makakagraduate na din siya sa kursong engineering. Proud na proud kami sa iyo anak, biruin mo. Magna cum laude ka pa. Ang galing-galing mo talaga. Sambit ng magulang ni Casey sabay halik sa pisngi ng dalaga ng ubod ng dami. Ma, ano ba? Yung makeup ko po matatanggal. Sayang yung beauty ko niyan. Saad ni Casey sa nanay at sabay tawanan ng dalawa. O siya. Tapos na ba kayo? Saad ng tatay ni Casey. Tara na at baka lumakas pa tong ulan na to mas mahirapan pa tayong bumiyahe. At habang nasa biyahe ay sobrang saya niya dahil sa wakas ay graduate na siya.
Pagdating niya ng school ay nagkumustahan sila ng mga kaklase niya. Nagbatian ng advance na congratulations at sa wakas matatapos na nila ang mga taon ng pag-aaral nila. Maihilang ako ha, paalam ni Casey sa magulang. Buti na lang at ang CR ay dun mismo sa building kung saan gaganapin ang graduation. Kaya hindi na niya kakailanganin pang magpayong papunta doon. At habang siya'y naglalakad ay may kung anong kalungkutan ng bunga ng ulan. Masaya kasi gagraduate na ako ngunit may kalungkutan din bunga ang ulan na to. Sambit ni Casey habang naglalakad. Umihi na siya at nagsalamin para tingnan ang sarili kung maayos ba ang mukha niya. Nang sa di inaasahang pagkakataon ay nakita niyang muli ang babaeng nakita niya nung nakaraan. Nilihis niya ang pagtingin dito. Biglang akyat ng kaba at takot sa dibdib ni Casey. Parang hindi niya maigalaw ang mga paa niya o kahit ihakbang ay di niya magawa. At napansin niya sa gilid ng mata niya na papalapit ito ng papalapit sa kanya. Pinikit niya ang kanyang mata sa takot. Nanginginig na siya sa takot nang biglang bumulong ito. Casey, namimiss na kita. O ayan ha, tinupad ko na ang pangako ko sa'yo. Umattend ako ng graduation mo. Dinilat niya ang mga mata, lumingon sa paligid. Napalitan ng luha ang takot at kabang nararamdaman niya. Jessa, andito ka ba? Tanong nito habang naiyak. Jessa, andito ka ba? Tanong nito habang naiyak. Jessa, anong nangyari sa'yo? Sabay hagulgol ng dalaga. Lumabas siya ng CR na umiiyak. Pagkakita sa kanya ng mga magulang niya na naiyak mula sa malayo ay nagulat sila at pinuntahan agad siya. Anak, bakit ka umiiyak? Nay, tay, nakita ko po si Jessa. Ha? Anak, paano? Tanong ng tatay. Anak, patay na si Jessa, sabi ni Mare. Pauwi na daw nun si Jessa galing OJT sa ospital dun sa Cavite. At medyo ginabi na dahil na late yung kapalitan nilang mga nursing student din na mag-OJT doon. Tapos, base daw sa pulis ay hinarang daw ito ng dalawang kalalakihang lulong sa droga at ginahasa nila si Jessa. Hindi na nagawa pang makatakas ni Jessa at matapos nun ay pinatay nila ito at tinapon nila ang bangkay nito sa liblib na lugar na puno ng matataas na mga talahib. Hindi na muna namin binanggit sa iyo ito anak, pasensya ka na. Dahil baka lubos mo itong dibdibin at lubos kang masaktan at baka dahil doon baka maapektuhan ka ng lubos at ang pag-aaral mo kaya naisipan na lang namin ng tatay mo na ilihim muna ito sa iyo at sabihin na lang sa iyo pagkatapos ng graduation mo. Hindi mapigilan ang iyak ni Casey sa nalaman tungkol sa kaibigan. Matapos mahimasmasan ng konti ay inayos ng kanyang nanay ang makeup niya. At tinawag na ang mga graduates. At maya-maya pa ay tinawag na siya. May we call on Miss Casey de Los Santos, our magna cum laude. Medyo magaman ng mga mata ay umakyat na siya ng stage para magbigay ng speech. Matapos maihatid ang speech ay sinabi sa huli ni Casey na muli ay nagpapasalamat ako sa Poong Maykapal sa tulong at paggabay niya sa akin para makamit ko ito. Sa aking pamilya na lagi nakasuporta at walang sawang umiintindi sa akin at sa mga kaibigan ko at higit sa lahat sa isang special kong kaibigang naging karamay at sandalan ko sa mga pagsubok na pinagdaanan ko hanggang marating ko ang tagumpay na ito. Salamat sa iyo, Jessa, sa pagtupad mo sa pangako mong darating ka sa graduation ko at sa ulan na tanda ng pagkamis mo sa akin. Lagi mo sanang tandaan na mas mamimiss kita. Sana maging masaya ka na kung nasaan ka man ngayon dahil mahal na mahal kita, Jess. Magpahinga ka na. Mahal kita. Sabay hagulgol ni Casey at siya namang takbo ng mga magulang niya para i-comfort siya. At nag-iyakan ang lahat sa speech na yon ni Casey. Matapos ang graduation ay dumalaw siya sa puntod na kaibigan kasama ang kanyang mga magulang. At matapos niyang matirikan ito ng kandila at
mag-alay ng panalangin ay naglakad na siya pabalik ng kotse. At nagsalita sa isip niya na kung minsan ang ulan ay nagdadala sa atin ng kalungkutan at ang ulan naman para sa akin ay simbolo ng pagkamis ng isang tao at simbolo din ito ng pagtupad sa isang pangako. Ikaw, may kwento ka bang gaya ng kay Casey? Tunay nga sigurong ang pagkakaibigan ay isa sa mga bagay na hindi kailanman matutumbasan ng kahit ano pang mang yaman sa mundo. Muli ay subaybayan ang ating susunod na kwento at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads. Abangan nating muli ang susunod na kwentong katatakutan dito pa rin sa Takip Silim Tagalog Horror Stories at maghanda sa pagsapit ng susunod na Takip Silim.